So, welcome to my vlog. So, ngayon is gabi na ng Thursday. Nawalan ako ng gana na naman mag-video kasi kanina pumunta kami ng city. Tapos, isi-send sana namin yung application doon sa isang company, M3K company siya na na mga apartment doon sa city. But then, nung pumunta yung asawa ko, nainis lang siya kasi nga, alam mo yun, yung isang oras yung biyahe namin papunta doon. Tapos, pagdating doon, sasabihin lang niya na, kulang yung requirements niyo, kailangan nyo ng ganito, garantor. Dapat kasi sana, bago niya kami pinapunta doon, sinabihan niya sana kami na ganito, ganyan, or in-interview man lang niya kami kaunti sa through phone or magte-text ba ng, alam mo yung, para sana hindi ma-hassle yung pagpunta namin doon, hindi masayang, kasi siya lang yung dahilan kumbaga pumunta kami ng city Kaya nainis yung asawa ko. And meron kasing ayaw namin na, alam mo yung pakiramdam na minsan may racist talaga dito sa Canada. Yung ayaw nila, yung mararamdaman mo na ayaw nila sa'yo. May ganun Kahit dito sa area na tinirahan namin ngayon. Pag bumibili kami minsan nakakaramdam kami na yung kausap namin ayaw sa amin kasi makikita mo naman kung paano kanila kausapin or paano sila makipag-conversation sa'yo. So, ganun ang nangyari kanina. Kaya nainis na yung asawa ko kasi hindi pa siya approachable. Alam mo yun, yung hello, isang oras ang binyahe namin. Sana man lang kinonsider mo na interviewin ng maayos yung situation namin. Kasi, ang dahilan niya na hindi daw kami umabot ng 2 years dito sa tinirahan namin or sa previous na tinirahan namin. So, hindi daw niya tinatanggap na ganon. Ang gusto daw ng company is dapat nakaabot ng 2 years. Sa situation naman namin, hindi naman kami aalis dito sa tinirahan namin ngayon kung hindi ma-relocate yung asawa ko sa city. Alam mo yung meron kaming valid reason kung bakit biglaan din yung pag-alis namin. Kasi nga, ma-relocate ulit yung asawa ko. So, bakit pa namin magstay dito up to 2 years, diba? So, wala. Umuwi kaming walang nagawa din. So, naaawa na din ako kay daddy kasi nga lagi na siyang puyat. Kasi panggabi, nasaktuhan kasi na panggabi siya ngayon. So, ang time lang namin na maghanap talaga ng bahay is umaga or afternoon. Kasi kailangan din namin umuwi kaagad ng bahay kasi si Ethan is papasok din siya. So, susunduin namin siya ng 3:30. So, alam mo yung hassle na basta. Pero kanina, nung pag-uwi namin, may nakausap na ulit kami. Naka-appointment kami tomorrow ng 10 AM. Sana maging okay. Pero tinanong na namin yung company kung tumatanggap ba sila na yung anak namin is 7 years old, 1 year old, tapos isang newborn by January. So, sabi naman nung resident manager is okay lang daw. So, little bit cheaper naman siya. Tapos, malapit na din sa work ni daddy. Malapit din sa school na lilipatan ni Ethan. So, igagrab na talaga namin. Kasi, alam mo yun, igagrab na namin yun if ever lang na ma-approve kami. Sana talaga ma-approve kami. And, sakto din is renovated yung bahay. Renovated yung kwarto, like mga modern na yung mga appliances and everything. So, titignan namin bukas. Update ko kayo bukas kung anong mangyayari talaga. So, I'm praying to God na sana magiging okay na ang lahat. Para, alam mo, wala nang iniisip kami. Kasi nasa stress na talaga ako. Masama sa buntis na ma-stress. Pero hindi ko maiwasan na di ma-stress. Talaga. Hindi ko maiwasan na alam mo yung
Ang hirap kasi alam mo yung hinahabol din namin na makalipat kaagad kasi nga natatakot kami baka biglang umulan na ng snow. Pag umulan na ng snow, mahirap na maglipat ng bahay. So sana bago umulan ng snow dito, makalipat na sana kami. But, yeah. Hi guys! Dito na kami sa titignan namin na apartment. Our cooking crew is just doing some work right now, so it's a little bit colder than normal, but it will be warmer. This one's been fully renovated. It's gone. Pretty much everything. This is the first bedroom. This would be the living room, bedroom, and bathroom. How much is it again, like? $12.49. $12.49. Yeah, but they're, yeah, it's really not expensive. So this is the bathroom. And this is the kitchen. Yeah. Meron silang dishwasher. So, ang ref nila is nice. Nice. And the second bedroom. Look at me sa adoration, guys. Nag-pray. Take out lang. Take out nga lang. Nakalagay, oh. Ay, hindi ko alam. Ka-fufu? Kakain ng fufu? Ay, magla-lunch kami. Kain kami ni Daddy. Kasi mamaya pang alas 12 yung appointment namin. Pakain muna kami bago yung appointment namin sa next na apartment na titignan namin. So, hi guys! Nasa bahay na kami. Nakauwi na kami. And pagdating namin dito, inaasikaso ko kaagad yung application namin dun sa isang apartment na tinignan namin kaninang 12 PM. Mas gusto namin dun kasi malapit din sa area. Malapit na sa lahat. So, I hope na ma-approve kami dun. And malapit na din siya dun sa Holy Cross na gusto namin na school talaga para kay Ethan. So, hindi ko siya nakuna ng video kasi nagmamadali na din kami. And so far, maganda naman siya. Meron lang silang kaunting renovation na gagawin. Yun ang sabi ng resident manager na kausap namin kanina. So, hopefully, ma-approve kami and then makalipat kami by December kasi magiging available yun sa December 1st pa. So, kailangan pa namin maghintay. So, meron pa kaming time na magliligpit, mag-aayos. So, sana by that time is wala pa gaanong snow and hindi pa ganun kalamig talaga ng sobra pag naglilipat na kami. Guys, mamimiss ko din talaga tong lugar na to kasi napakatahimik. Walang ingay. So, mamimiss namin to kasi syempre kami ni Daddy is nasanay na din dito kahit papano kasi ilang buwan na din kami dito. So yeah, mamimiss din namin dito if ever na makalipat na kami sa city, but we need to lang talaga, lumipat lang talaga. Sana naman na last na lipat na namin to para hindi na kami yung maghahakot. Ang hirap kasi maghahakot lalo na ngayon na buntis pa ako. So hopefully, makalipat na kami as soon as possible. Para bago magpasko man lang is naging maayos na yung situation namin. But yeah, update to you guys pag if ever na ma-approve na kami.